Nag-uusapan pa rin ng mga kababayan natin, mapa face-to-face at saka online, itong issue ng GCash. Minabuti po namin makipag-coordinate dito po sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ito po yung CICC. Okay? Nasa linya po natin si Executive Director Alexander Ramos. Director, magandang araw po. Hi, good morning din po. Opo, Director, kami po may bagong detalye na ho ba kayo na nahawak na pwede po natin i-share sa mga kababayan po natin? Regarding po ito, nung nangyaring weekend, mga kababayan po natin nawalan po ng pera sa kanilang mga GCash accounts. Yung pwede ko ma-share sa inyo ay yung mga detalye na nakalap namin, no? Opo. Kasi apparently, yung mga taong dapat na mag-provide ng information na mas marami pa, hindi nagre-respond sa atin, no? Ay. Tulad ng ating vlogger na ang punot dulo kung bakit ito'y pumutok. Opo. At na biktima siya, yun nga lang, parang hilaw o kulang sa detalye. Ano ba siya? Na biktima ba siya? Oo. Ano ba ang ginawa niya bago siya na biktima? Para kailangan natin siya ma-interview o na-breach ba talaga. At ang mga kababayan natin ay nag-aantay ng kasagutan dito. Ito yung malalaman lang kung sila ay magsasalita ng tama. Dahil hanggang ngayon, hindi pa natin nakukuha ang kumpletong storya nito. Ang meron lang tayo ay mga detalye na na-file ng ibang complainant. No? 21 ang tumawag, pero 4 lang ang nagbigay ng detalye. Parang hilaw. Lumalabas, talaga isolated case ba ito? O totoong massive ba? Ilan ba naging biktima? Hindi natin alam. Yun hong mga nag-report sa inyo na 4, hindi ba enough yung kanilang detalye na naibigay sa inyo, Director? Kung pagtutuunan natin ang pansin, meron tayong sufficient direction ng ating investigation na nagpapakita na ito ay isang organisadong breach. Hindi ho siya tulad ng mga press release na tanggap natin na ito ay isang internal problem, no? Kasi tulad nito, ang mga numero na nailathala ni vlogger natin, no? Doon napunta ang pera niya. Ang tanong, kilala niya ba yan o hindi? Yung ibang numero doon, nakita rin natin doon sa nag-file ng complaint sa amin. So, may common numbers, no? Hindi naman niya magkakakilala. Tama. So, paano nangyari yun? Di ba? Opo. So, ito mga detalye na ito, kaya niyo ho tinawag na organisadong breach, Director? Yes, because hindi siya yung random, malalaman mo kung random kasi iba-iba. Walang common. Ang magiging common lang, modus lang. Ito may common numbers, So, sino ba ito? Sino ba ang mga taong behind these numbers, di ba? Opo. Yun hong sinabi ng GCash na inamin po nila na system glitch po ito. Hindi po ba parang inamin na nila na may mga pagkakamali po talaga yung sistema nila? At pwede ho bang sila na yung maging unang imbestigahan po ng inyong ahensya, Director? Hindi ho kami tumitigil. Buong weekend, Sabado-Linggo, nag-aantay kami ng kasagutan sa kanila. Ngunit press release lang, tinatanggap namin. Walang detalye. Pwede mo ba imbestigahan ng press release? Diba? Tama. Ang kailangan ng taong bayan ay explanation para guminhawa naman ang ating pakiramdam. Imagine, weekend, natataranta tayo. Parang unfair sa ating consumers, di ba? Dapat maproteksyonan natin sila by giving them the right advice, the right information. Opo. Pero sumulat na ho ba kayo sa kanila o tumawag na ho kayo sa kanila, humihingi ko kayo ng parang siguro appointment o meeting? Nako. Wala rin? Alam nyo, kami ay actively coordinating, communicating sa mga tao nila, pati sa telco, mga affected na numbers, kay Globe at kay Smart, to identify sino ba itong mga numeron to. Wala ho kaming tigil at yan ho ay may ebidensya tayo kasi meron kaming mga exchanges. Natatanggap namin press release Yun ang kasagutan sa amin. Ang sabi ho dito kasi sa balita kanina, yung aking nabalita kanina, yung GXI, yung G-Exchange Incorporated, sila ho ba yung tinatawagan po ninyo o nakikipag-coordinate kayo o mismong Globe na po? Ay, nakarekta ho tayo sa GCash.
Kasi oo. may mga previous naman tayo engagement sa kanila na maayos naman ang usapan. Di ko maintindihan bakit ngayon, tikom ang bibig nila. Ibig sabihin may partnership na kayo dati, Director? Oh, of course, we have. Kasi open tayo. Tayo ay tumutulong, Oo, di ba? tama Yan po. ang aming role to assist everybody, both the providers and yung publiko. Pero paano tayo magiging efficient and effective kung tikom ang bibig nyo, hindi kayo magpapakita? Oo nga. Kami nagtatrabaho 24 oras hanggang madaling araw. Oo. Hindi ho tumitigil ang mga tao namin, pati ako puyat. Alam ho yan ang management nila. Kung paano kami magpuyat para lang maghanap ng kalutasan. Oo, kasi Sabado at Linggo ho ang pinag-uusapan natin dito, Director, no? Oo, tsaka hindi kami nagkulang na advisory rin sa publiko. 2 linggo na kami nagpapa-alert. Ingatan nyo ang inyong e-wallets at may nakikita kaming unusual activities. Ayun, so parang na-monitor nyo na rin, Director, ibig sabihin. Dumadami ho ang mga traffic na hindi dapat nangyayari. At in fact, sila mismo nag-issue na rin ng public advisory sa kanilang mga kliyente. Na ingatan nyo, wala kaming ina-announce na isasara mga accounts nyo. Opo. Wala kaming ina-announce na dapat nyo pindutin itong link na ito. Oo. Tama po yun, ginagawa po natin yun the last 2 weeks. Oo. Pero nagkaroon pa rin tayo ng biktima. Oo nga. Ngayon, yun ang hinahanapan nating kasagutan. Oo, okay. Was it isolated or was it organized? O marami? Ang masakit dito, Director, pagka ikaw kasi nakipag-coordinate doon sa GCash, parang AI yung, o chatbot yung makakausap mo. Babalik ang mga 3 days, 5 days, parang hindi tao, Director, ang kausap ng mga kababayan natin na apektuhan eh. Yan ho ang diferensya. Sa amin ho, pag tumawag kayo, taong sasagot sa inyo. Saka, sa totoo lang, Director, nung narinig ko nga na kayo yung aking makakausap, dapat pala sa inyo dapat direkta nakikipag-engage dahil Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC, Director eh. Hindi naman namin sinusolo yan dahil nandiyan ang mga partner agencies natin. DICT. Andiyan ang PNP. No? Sila ang nangunguna dyan. Sila may pinakamaraming tao. Opo. Andiyan ang NBI. Opo. Andiyan ang NTC. No? Marami hong channels. Maski sa barangay, mag-report kayo. Masasagap namin yun eh. Ang problema, ang tao hindi nagre-report. Ayun. Siguro panawagan na lang natin sa mga kababayan natin ngayon. Director, saan ho ba kayo pwedeng baka yung mga kababayan po natin na nasa probinsya at nawalan, naghahanap din ng contact number kung saan sila pwedeng magreklamo. Saan ho sila? May hotline ho ba kayo dyan? May Facebook ho kayo? Go ahead. Okay. Ang CICC ho, accessible online. No? May website tayo, may Facebook account tayo, pwede kayo makipag-chat. Meron din tayong telepono, 1326. Napakadali tandaan. 1326. 1326. Libre ho ang tawagan yan. At kung nahirapan kayo, sa pinakamalapit na kapulisan nyo, mag-report kayo at sigurado makakarating po sa amin yan. Last question na lang ito, Director. Kasi itong sino na yung artista yun? Si Pukwang, ay balita ko'y naibalik na yung kanyang pera. Siguro yung mga ibang kababayan natin ay naibalik na rin ang pera. Siguro parang public service na lang, kailangan nyo ng detalye, kailangan niyang makipag-ugnayan po sa opisina ninyo para makakuha kayo ng mas maraming impormasyon. Tama, Director? Tama po yan. Hindi kami tumigil. The whole weekend, lahat ng pwede naming tawagan na inform siya na makipag-ugnayan sa amin, wala ho eh. Parang nagbibingi-bingihan ata. Or dahil happy na siya, nakuha niya na pera niya. Pero she owes it to her viewers. Tandaan nyo, vlogger siya. Content kailangan niya magpaliwanag din sa mga naniniwala sa kanya. Kailangan niya mag-explika. Kailangan niyang bigyan ng kalutasan ang nangyari. Kasi, siyempre, hanggang ngayon, nagdududa pa rin yung iba, no? Paano kami ngayon? Kayo, okay na. Paano naman kami? Hindi namin alam paano namin, ano ang gagawin namin. At paano kami makaiwas sa tulad na nangyari sa inyo. Di ba? Kailangan ng explanation yun. Oo, saka parang, Director, parang kinuha yung pera, binalik nga lang, pero kinuha. yun yung... The mere fact that you went online, iniyakan mo yan, na nawala ang pinaghirapan mong pera,
ilan sa kababayan natin ang naka-experience yan. Yun. So panawagan, lalo na maski sa mga naibalik na yung pera, kailangan po ng CICC ang lahat ng mga impormasyon na ito. Salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ. Maraming salamat din. Cybercrime Investigation and Coordinating Center CICC Executive Director Alexander Ramos. Ronda Pilipinas. O yan sa mga kababayan po natin na kayo huy nawala ng pera at naibalik yung pera ninyo for siguro after how many hours or after how many days, mag-coordinate po tayo sa CICC para makakuha po sila ng mas maraming detalye pa dahil sila mismo ang nakikipag-coordinate diretso, nakikipag-engage sa GCash. Okay?